Kaliwat kanang mga kaso ng karamihan ay plunder ang kakaharapin ng mga mambabata sa Senado. Itong ibinunyag ni Ombudsman Boying Rimulya kung saan sinabi niya na bukod kina Senador Rodante Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ay may 3 pang senador ang posibleng maharap sa kaso. Kunin na nga natin ang opinyon ng isang kilalang political analyst at dating congressman na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi, Attorney Barry Gutierrez. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi at happy to be back. Ayan, Attorney, sa press conference nga kanina ni Ombudsman Rimulya, 3 pa raw senador ang makakasuhan ng posibleng plunder o iba pa. Ano yung reaction mo? Well, dati pa dapat yan, Miss Maan di ba? Parang last year pa, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na bago magpasko, meron ng makakasuhan na kaugnay nga nitong mga flood control scandal na pumutok anong nakaraang taon. Ito, Mayo na tayo, malapit na matapos ang buwan, papatak na ng June, kalahati na ng 2026 ang nauubos. So kumbaga, long overdue itong bagay na ito at kung sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya ngayon na natapos na nila ang kanilang pag-aaral, paghahanda dito at pagtitiyak na matibay ang kaso, di mabuting balita yan at sana sa lalong madaling panahon ay maisampa na ang mga kasong ito at i-file sa Sandigan Bayan. Attorney Barry, mula kay Marcoleta, Estrada, Villanueva, tapos missing in action, si De La Rosa, kung may 3 pa, 7 na yan. So, ang mangyayari ba, Attorney Barry, posibleng 7 yung malagas sa Senado. Paano na yung quorum natin dyan? Ang quorum naman, majority. So, basta meron silang 13, sila ay makakapag-function. Ang problema mo lang dito, yung mga boto na nagre-require ng minimum number na ang batayan ay yung total membership ng Senado. Halimbawa, ang impeachment. Sa impeachment, dapat 2/3. So hanggat hindi natatanggal itong mga senador na ito, sabihin mo ng arestado sila pa rin ay tinuturing na membro, so bilang pa rin yung kanilang pagiging member ng Senado sa pagdetermine ng 2/3. So mananatili yon at 16. Doon din sa pagboto halimbawa ng bagong Senate President. Sa aking pagkakaintindi, sa ilalim ng kanilang rules, dapat 13. Kung mawawala yung 7, hindi nagbabago yun, 13 pa rin. Pero ang magiging issue dyan sa botohan. Halimbawa, botohan ng mga chairman ng mga iba't ibang komite. O kaya botohan sa mga resolusyon. O kaya botohan sa mga bills na ipapasa. Yun ang maapektuhan. Dahil sa ganong sa ilalim ng kanilang patakaran, basta may quorum, simple majority within yung quorum na yun ay sapat na para magpasa ng gano'n. So kung mawawala ang 7, bababa ang numero na kakailanganin para dito sa mga aksyon na ganito, tulad ng pagkapasa nga ng batas. Alright, napapag-usapan na rin lang ang Senado. Attorney Barry, ano yung opinion mo sa mga bagong namumuno ngayon sa Blue Ribbon Committee? Nang iba ay naharap, may napipinto o may nakaambang mga kaso. Ang sabi nga ng mga netizen, ang tawag nila ay Bantay sa Lakay Committee. Ay dahil, kontrolado nila yung magiging investigasyon kung halimbawa lang sa flood control project anomaly, yung gagawan ng investigasyon ng Senado. Attorney Barry. Actually, dati pa namang nire-raise na yung issue na yan. Na parang tila ba mayroong conflict of interest. Dahil nga sa dami ng mga senador nasangkot dito sa iba't ibang skandalo, flood control, iba pa tong kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Senator De La Rosa. Nagiging katawa-tawan Alalahanin natin last year, di ba, nung nagkakaroon pa ng Blue Ribbon Committee hearings sa pamumuno ni Senator Ping Lacson. Naalala ko dun sa isang hearing, yung mga taong napangalanan. Ibig sabihin na nasabit ang kanilang pangalan doon sa mga testimonya ng ibang mga testigo sa committee. Sila mismo humarap doon para magtalumpati at magtanong Kasama na dito si Senator Joel Villanueva. At nung panahon na yon, medyo lahat ng nanonood na mga ordinaryong Pilipino, saan ka nakakita na yung nag-iimbestiga, siya mismo yung akusado
Diba? So, itong latest development na ito, tignan mo, pinili na Vice Chair si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Marcoleta. Parehong magkakakaso na yan. Si Senator Marcoleta humaharap ng plunder charge at saka indirect bribery charge na naisampa na laban sa kanya. Dito, ayon sa announcement ni Ombudsman Boying Remulla, by Thursday, si Senator Jinggoy Estrada naman ang magkakaroon ng kaso kaugnay nitong involvement niya supposedly sa flood control. So, saan ka nakakita ng ganun? Ano bang kredibilidad ang ihaharap ng Blue Ribbon Committee kung yung dalawang vice chair niya at ilang pang mga membro nila ay haharap ng kaso sa harapan ng ombudsman? Sa ganyan, sa aking pananaw, ang pinaka meron ng palabra de honor na gawin nila dyan, medyo may delikadesa, mag-resign na lang sila doon sa mga committee na yan. Dahil nakakahiya na at apektado yung kredibilidad at integridad ng institusyon mismo. Attorney Barry, meron ding question sa leadership sa Senado dahil tila may consolidation of power daw. Una, si Senate President Cayetano at ang kanyang kapatid ay humahawak ng makapangyarihang komite. So ano masasabi mo noon, Attorney Barry? Well, problematic naman talaga to begin with yung bakit ang daming mga kamag-anak na nakaupo sa Senado ngayon. So hindi natin maiiwasan na magkakaroon ng ganyang klaseng kumbaga hatian ng poder. Si Senator Pia at si Senator Alan Peter makakakuha ng mga matataas na posisyon within yung Senate leadership. Pero tingin ko mas nakakabahala dito, sa kasalukuyan, si Senator Alan Peter, meron lang 12 boto . Kasi di ba na-elect siya with 13 votes. Pero ngayon, yung dalawang nag-abstain dun sa huling boto, sumama na sa minorya. So 11 sila. Si Senator Bato de la Rosa, nawawala na. So 12 lang ang boto niya. So saan ka nakakakita ng isang Senate President at isang Senate leadership na isa lang boto ang lamang nila doon sa minority, na meron lang bumaliktad na isa doon, hindi na sila ang majority. Na obviously, maski bumaliktad, hindi pa siya papapalitan dahil kailangan nga ng 13 votes. Pero posibleng mangyari na nakaupo si Senator Alan bilang Senate President, pero merong 12 nasa minority katapat ng 11 nasa kanyang majority. Parang umabot na tayo sa ganitong punto . At sa ordinaryong kalakaran, pag ganyan, dapat nga nagkakaroon ng kompromiso . Nagkakaroon ng mas maayos na pag-uusap given yung malapit na numero na hindi naman yung pupunuin mo yung mga komite ng mga alyado mo lang. Ganong kanipis yung inyong lamang sa boto. Pero mukhang wala na yung collegiality . Nakita naman natin yung kahapon nung si Senator Amy Marcos, binanatan yung mga kasama niya sa Senado mismo. So ito na siguro ang isang pinaka-nakakalungkot na yugto sa kasaysayan ng ating Senado na nangyayari itong ganitong klaseng mga bagay sa isang institusyon na matagal nating tiningala, di ba? At ini-expect na titindig bilang isang bulwark ng demokrasya sa ating bansa. Pero ngayon, parang hindi na yata natin nakikita 'yon. Parang isang napakalaking teleserye na ngayong Senado, may aksyon, may drama, may komedya. Yun na nga, Attorney Barry, tama ba na isang senador yung maglabas pa ng video at magsalita sa mga bagay na hindi naman pala totoo o yung tinatawag nating fake news? Yun nga Di ba, napakasimple namang i-confirm yun. Sana kinausap niya muna yung mga taong kasama niya bago siya nagbato ng mga ganong klaseng akusasyon. Ganong napakaklaro naman na may pagka-conspiracy theory talaga yung dating di ba? At kita naman natin, halos lahat ng mga members na kanyang pinangalanan at nilabas yung mga larawan doon ay nagsalita para banggain yung kanyang presentasyon. In fact, kung hindi niya winidraw, nag-motion na si Senator Big Subiri na strike from the record yung presentation ni Senator Amy Marcos. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga sa lugar. Diba? Parang, dati hindi naman natin nakikita yung ganyang klaseng bangayan na umaabot na doon sa harapan ng bastusan. Pero maakusahan mo yung mga kasamahan mo na balak nilang baliktarin ang konstitusyon, itigil ang eleksyon sa 2028. At anong batayan? Parang ano-ano mga video lang na nakakalap niya sa internet sa social media. So ako, konting responsibilidad naman sana ang umiiral dyan. Pero wala
nandun na tayo sa panahon na mukhang nauuna na yata yung sensationalism, di ba? Yung desire na sumikat, di ba? At makaguhit muna kaysa dun sa respeto sa mga kasama, respeto dun sa institusyon na kanilang kinabibilangan. Alright, maraming salamat sa iyo, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi. Magandang gabi, Miss Baan. Anytime, ingat ka lagi.